Marian! Marian, nasan ka na naman? Napahawak sa kanyang balakang ang matandang babae habang marahang napadaing. Unti-unti nang bumibigat ang bawat galaw niya. Hindi na tulad ng dati ang lakas ng kanyang katawan. Sa edad niya ngayon, mahirap nang bantayan ang kanyang makulit na apo. Isang batang tila wala ng kapaguran sa kakatakbo at kalalaro. 5 taong gulang pa lamang si Marian. Pero kung kumilos ay parang batang lalaki. Marunong na siyang umakyat sa puno ng bayabas sa likod ng bahay. Nakikipaghabulan at minsan pa nga ay nakikipagsuntukan sa mga kapitbahay. At kapag nagkabati-bati na ulit sila, siya pa ang nagiging leader ng kanilang munting barkada. At mukhang wala pa itong balak magbago. "Dito pa ako, Lola!" Biglang sumulpot si Marian mula sa gilid ng bakuran. Tumakbo siya papunta sa matanda at agad itong niyakap ng mahigpit. Napangiti si Conching kahit pagod na siya. Hinimas niya ang magulo at makapal na buhok ng apo. "Halika na nga rito, pasaway ka talaga," sabi niya habang inaakay ang bata papasok ng bahay. "Meron na diyang hinog na saging mula dun sa taniman. Nagtimpla na rin ako ng 1 baso ng gatas para sa'yo." Pagpasok nila sa maliit na bahay, nayari sa kahoy at yero, napatingin ang matanda sa apo niya. Punong-puno ng alikabok at putik ang mukha ng bata. May mga bakas pa ng lupa sa pisngi at noo. Napabuntong hininga si Lola Conching. Sa loob ng kanyang puso, may kirot na nararamdaman. Si Marian ay nagmamadaling pumunta sa mesa. Habang naglalakad, kinuskos niya ang mukha gamit ang maruming kamay. Para bang sapat na yon para maging malinis. Ngunit mabilis siyang pinigilan ng matanda. "Sandali lang, apo," sabi ni Lola Conching. "Ako nang maghuhugas ng mukha mo." Dinala niya ang bata sa may lababo. Marahan niyang binasa ang bimpo at dahan-dahang pinunasan ang mukha ng apo. Sa ilalim ng kanyang malambot na palad, unti-unting luminis ang mukha ni Marian. Ang dating maputik na balat ay naging makinis at mapula. Pagkatapos ay pinaupo niya ito sa mesa. Hindi na nakapaghintay si Marian. Agad siyang sumubo ng saging gamit ang malaking kutsara. Parang gutom na gutom. Masaya siyang kumakain habang sinasabayan ng higop ng gatas. Tahimik na pinagmamasdan siya ni Lola Conching. Napabuntong hininga siya ng malalim. 3 taon na ang nakalipas. Isang araw, dumating ang kanyang anak na si Nena sa bahay na ito. Kasama nito ang 1 taong gulang na sanggol, si Marian. "Ma, pwede mo bang alagaan muna si Marian ng ilang araw?" sabi noon ni Nena. Akala ng matanda ay pansamantala lang yon. Akala niya ay babalik din ang anak niya. Akala niya ay ilang araw lang. Pero lumipas ang mga linggo, naging buwan, at ang mga buwan ay naging taon. At sa huli, napagtanto niya ang masakit na katotohanan. Iniwan na ni Nena ang bata. Pinili ng kanyang sariling anak ang bagong buhay. Ang sariling kaligayahan kaysa alagaan ang sarili nitong anak. "May nako, kawawa ka naman, apo ko," mahinang bulong ni Lola Conching habang pinapahid ang luha sa kanyang mga mata. Napakasakit para sa kanya na makita ang batang ito na walang ina sa tabi. Siya na mismo ang nagturo kay Marian kung paano maglakad. Siya rin ang nagturo kung paano magsalita ang bata. Siya ang naging ina. Siya rin ang naging ama. Siya ang naging mundo ng batang ito. Ibinuhos niya ang lahat ng pagmamahal at pag-aalaga sa apo. Pero habang tumatagal, mas lalong nabibigatan ang kanyang puso. Dahil alam niyang hindi na siya bata. May isang takot na palaging bumabalot sa kanya. Takot na baka isang araw, hindi na siya magising. At maiwan ang batang ito na mag-isa sa mundo. Napatingin siya kay Marian na masayang kumakain. Hindi alam ng bata ang mga iniisip ng kanyang Lola Conching. Sa murang isip nito, ang mundo ay simple lamang. May pagkain, may laro,
may araw, at may lola. Ngunit sa puso ng matanda, isang tanong ang paulit-ulit na bumabagabag. Ano ang mangyayari kay Marian kapag wala na siya? Bigla na lamang may malaking itim na sasakyan na huminto sa tapat ng maliit na bahay ni Lola Conching. Napalingon ang matanda. Mabilis niyang pinunasan ang mga luha sa kanyang mga mata gamit ang dulo ng kanyang apron. Tumayo siya ng tuwid kahit bahagyang masakit ang kanyang likod. Sino kaya yon? Mahina niyang bulong sa sarili. Halika, tingnan natin. Lumapit siya sa may pinto habang hawak ang kamay ni Marian. Pagtingin niya sa labas, nakita niya ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng maayos na formal na damit. Isang kulay abong suit na tila bagay sa mga taong galing sa lungsod. Malamig at seryoso ang kanyang aura. At nang makita yon ni Lola Conching, biglang kumabog ang kanyang dibdib. May kakaibang kaba siyang naramdaman. Isang napakasamang hinala ang pumasok sa kanyang isip. Baka may nagsabi sa mga kapitbahay na lumaki si Marian na walang magulang. Baka may nagsumbong sa DSWD o sa mga taong may kinalaman sa guardianship. Baka ang lalaking ito ay dumating para kunin ang bata. Habang papalapit ang lalaki mula sa gate patungo sa maliit na daan sa bakuran, napakaraming kaisipan ang dumaan sa isip ng matanda. Ano ang mangyayari kay Marian? Kukunin ba nila ang bata? Paano siya kung wala na ang apo niya? Tahimik na huminto ang lalaki sa harap nila. Sandali nitong pinagmasdan ang matandang babae na bahagyang nakayuko dahil sa edad. Sa tabi ng matanda ay si Marian na mahigpit na nakakapit sa palda ng kanyang lola. Ang bata ay nakatingin sa lalaki gamit ang matulis at mausisang ilong na tila nagtataka. May bahagya ring takot sa mata ni Marian. Magandang araw po, sabi ng lalaki sa isang malumanay at maayos na boses. Ako nga po pala si Hector. Pwede ko po bang makausap si Nena? Biglang gumaan ang dibdib ni Lola Conching. Hindi pala si Marian ang pakay ng lalaki. Oo, sagot niya habang bahagyang umiti. Anak ko si Nena, pero hindi siya dito nakatira. Itinuro niya si Marian. At ito naman ang anak niya. Tumango ang lalaki, ngunit hindi niya maalis ang tingin sa bata. Para bang may hinahanap siya sa mukha nito. Isang bagay na pamilyar. Ganun ho ba? Sabi ng matanda. Pero sino ho ba kayo? Tahimik na huminga ang lalaki bago sumagot. Ako ang ama ng batang ito. Parang gumuho ang lupa sa ilalim ng paa ni Lola Conching. Nang hina ang kanyang tuhod, bahagya siyang napasandal sa pinto. Ang lalaking ito, dumating siya para kay Marian. Bahagyang napailing ang matanda. Tila pilit inuunawa ang narinig. Pagkatapos ay marahan niyang binuksan ang pinto ng bahay. Halika, pumasok ka, sabi niya. Hindi maganda na dito tayo mag-uusap sa labas. May kumukulong tubig pa dun sa takore. Magtitimpla ko ng kape. Pumasok silang tatlo sa maliit ngunit maayos na bahay. Umupo ang lalaki sa mesa habang si Marian ay tahimik na nakaupo sa tabi ng lola niya. Habang nagtitimpla ng kape sa tasa, naglakas loob na magtanong ang matanda. San kayo nagkakilala ni Nena? Saglit na natahimik ang lalaki. Hindi po kami nagkakilala. Napakunot ang noo ng matanda. Hindi, sabi niya na halatang nalilito. Pero paano? Umupo ng maayos ang lalaki at tumingin sa kanya. Nagsasabi po ako ng totoo. Aling Conching, maintindihan niyo ang lahat kapag ipinaliwanag ko. Huminga siya ng malalim. Ang asawa ko po matagal nang hindi makapagbuntis. Ginawa na namin ang lahat. Gumastos kami ng napakaraming pera. Nagpunta sa iba't ibang doktor at sumubok ng maraming paraan para lamang magkaroon ng anak. Saglit siyang tumahimik. Tila may mabigat siyang alaala na pilit pinipigil.
Sa huli, nagtagumpay din kami. Ang asawa ko ay nabuntis ng kambal, isang babae at isang lalaki. Napatingin si Lola Conching kay Marian. Pero nang dumating ang araw ng panganganak, Mahinang napabuntong hininga ang lalaki. malakas at malusog ang ipinanganak na babae. Pero ang batang lalaki nagkaroon ng komplikasyon. Napayuko siya. At sa unang pagkakataon, nakita sa kanyang mukha ang matinding lungkot. At ang asawa ko, Bahagya siyang napahinto. siya ay namatay habang nanganganak. Huminga ng mabigat sa Hector at tuluyang natahimik ang buong silid. Ang tanging maririnig na lamang ay ang mahinang pag-ugong ng kumukulong takore sa kusina. Matagal na katahimikan ang bumalot sa maliit na bahay. Ang kape sa mesa ay bahagya ng lumamig. Sa wakas, tila nakabawi si Hector mula sa mabigat na alaala. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Sa mismong oras na yon, Dahan-dahan niyang sinabi. ang anak niyo, si Nena, ay nanganganak din. Napatingin si Lola Conching sa kanya at naguguluhan. Ito ay nalaman ko lamang pagkatapos ng napakahirap na paghahanap. Patuloy ni Hector. Hindi niyo kailangan malaman kung gaano kalaki ang ginastos ko at kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko para lang malaman ang katotohanan yon. Sandali siyang tumigil. At nagkaroon din siya ng anak na babae. Napakunot ang noo ng matanda. Anong ibig mong sabihin? Tahimik na tumingin sa Hector kay Marian na abalang naglalaro sa sahig. Pagkatapos ay nagsalita siya. Napagpalit ang mga bata sa ospital. Parang napahinto ang oras sa loob ng silid. Habang inaasikaso ng mga doktor ang asawa ko at ang anak kong lalaki, may nangyaring pagkakamali. Napagpalit ang 2 sanggol. Hindi ko alam kung paano nangyari yon. Ngunit nitong mga nakarang araw ko lang nalaman ang buong katotohanan. Napahawak si Lola Conching sa lamesa. Parang umikot ang kanyang paningin. Paano mo nalaman? Mahina niyang tanong. Dahil sa anak kong lalaki, Sagot ni Hector. may malubhang sakit siya ngayon. Ang kanyang boses ay naging mabigat. Kailangan niyang sumailalim sa isang malaking operasyon. Kailangan ng transplant ng ilang cells mula sa isang tunay na kadugo. Sa una, kampante ako. May kapatid siyang babae. Ibig sabihin may pag-asa siyang mabuhay. Huminga ng malalim sa Hector. Ngunit ang sumunod niyang sinabi ay mas mabigat pa. Pero isipin niyo ang gulat ko nang malaman ko na ang batang babae na pinalaki ko sa loob ng maraming taon, hindi pala siyang tunay kong anak. Napayuko si Hector. Wala akong oras para magtaka o magalit. Ang iniisip ko lamang ay kung paano ko mahahanap ang tunay kong anak. Yun ang dahilan kung bakit naghanap ako ng mga espesyalista at mabilis nilang natunto ng bata. Kay Nina. Tahimik niyang itinuro si Marian. Yun ang dahilan kung bakit ako narito ngayon. Napatingin si Lola Conching sa bata. Sa apo na pinalaki niya. Sa batang itinuring niyang mundo niya. Pagkatapos ay bumalik ang tingin niya kay Hector. Handa akong bayaran kayo, sabi ng lalaki. para sa lahat ng ginawa niyo sa batang ito. Pero kailangan niyo ring maintindihan, kailangan kong dalhin siya sa poder ko. Dapat kong kunin ang anak ko. Biglang tumayo si Lola Conching. Malalaki ang kanyang mga mata sa galit. Itinuro niya ang pinto. Umalis ka! Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko hahayaang saktan mo ang apo ko. Hindi kailanman. Ayoko ng pera mo. Buong buhay ko akong nabuhay ng walang yaman. At kaya kong ipagpatuloy yon. Wala kang ebidensya. At huwag ka nang babalik dito. Lumayas ka. Ngayon din. Tahimik na tumayo si Hector. Hindi siya nagalit. Sa halip ay naging mas seryoso ang kanyang mukha. Maaari ko kayong edemanda, sabi niya ng mahinahon. May sapat akong kakayahan para gumawa ng matibay na kaso. Pero matagal ang proseso ng korte. At wala akong ganun karaming oras. Napatingin siya sa sahig. Hindi ko kayang ipagsapalaran ang buhay ng anak kong lalaki. Humugot siya ng malalim na papel mula sa bulsa. Eto ang numero ko.
Iniiwan ko ito sa inyo. Pag-isipan niyo ang sinabi ko. Tumawag kayo kung kailangan niyo ako. Hindi gumalaw si Lola Conching. Wala akong kailangang pag-isipan at hindi rin ako tatawag. Matagal siyang tinitigan ni Hector. Pagkatapos ay tahimik siyang tumalikod at lumabas ng bahay. Narinig ang tunog ng pinto at ang unti-unting paglayo ng kanyang mga hakbang sa bakuran. Nang tuluyang mawala ang lalaki, nang hina si Lola Conching. Dahan-dahan siyang umupo sa lumang bangkong kahoy na bahagyang lumalangit-ngit. "Lola?" Biglang tumakbo si Marian papunta sa kanya. "Sino po yon?" Tahimik na yumuko ang matanda. Mahigpit niyang niyakap ang bata. Hinagka niya ang kulot na buhok ng apo at bahagyang yakap-yakap ito. Tahimik na pumatak ang kanyang mga luha. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa batang ito na maaaring dumating ang araw na mawawala ito sa kanyang buhay. Ilang araw ang lumipas matapos umalis si Hector sa bahay. Isang hapon, biglang may kumatok sa pinto. Pagbukas ni Lola Conching, halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. "Nena!" Mahinang bulong niya. "Oh, Nay!" Kaswal na sabi ng babae habang papasok sa bahay. "Kamusta ka na?" Hindi agad nakapagsalita ang matanda. Napatingin siya sa anak na matagal na niyang hindi nakita. "Anak ko," sabi niya habang nanginginig ang boses. "Ang laki mo na." Pagkatapos ay tumingin si Nena kay Marian. "Halika dito, Marian." Pero ang bata ay tumingin lamang sa kanya sandali. Pagkatapos ay lalo pang kumapit sa palda ng kanyang lola. "Lola?" Mahinang bulong ng bata. Napabuntong hininga si Lola Conching. "Sa wakas ay bumalik ka rin," sabi niya ng may halong pait. "Gumagana na ba ang konsensya mo? Hindi ba at medyo huli na?" Umirap si Nena. "Nay, please naman," sabi niya. "Simula pa nung bata ako, puro ganyan na lang ang naririnig ko sa'yo. Ayoko na ng sermon." Umupo siya sa upuan. "Matutulog ako dito ngayong gabi. Bukas, alis na kami ni Marian." Biglang natahimik ang bahay. "May trabaho na ako ngayon," patuloy ni Nena. "Malaki ang kinikita ko. At kailangan na rin ni Marian pumasok sa kindergarten. Sa madaling salita, kukunin ko na siya. Palalayain na kita sa responsibilidad." Napahawak sa ulo si Lola Conching. "Pero, paano naman ako?" Tumulo ang mga luha sa kanyang kulubot na pisngi. Mahal na mahal ko na ang batang ito. Hindi ko na siya kayang iwan. Pwede bang sumama na lang ako sa inyo?" Umiling si Nena. "Nay, huwag kang ang OA. Hindi naman malaki yung apartment ko." Napabuntong hininga si Lola Conching. Buong gabi siyang hindi nakatulog. Tahimik niyang inayos ang mga gamit ni Marian. Mga damit, mga laruan, mga maliliit na alaala ng kanilang buhay na magkasama. Ngunit kinabukasan, nang makita yon ni Nena, hindi man lang niya tiningnan ang mga bag. Sa halip ay napasigaw siya. "Nay, nababaliw ka na ba? Saan ko dadalhin ang mga basurang to? Hindi ko kailangan yan. Hindi ko dadalhin ng kahit ano." Sa labas, narinig ang tunog ng isang taxi na huminto. "Dumating na yata yung taxi," sabi ni Nena. "Halika na, Marian. Halikan mo na yung lola mo. Umalis na tayo." "Sandali," biglang sigaw ni Lola Conching. "Sandali naman, Nena. Hintayin mo ko. Babalik ako agad." Mabilis siyang tumakbo papasok ng bahay. Habang naghihintay sa tabi ng taxi, nagtataka si Marian. "Bakit hindi sasama si Lola?" tanong ng bata. "Pinangako mo po." Nagsimulang umiyak ang bata habang nagtatapak ang mga paa sa lupa. Ngunit bigla siyang sinampal ni Nena. "Tumigil ka!" Agad niyang itinulak ang bata sa loob ng taxi. Sumakay siya sa tabi nito at umandar ang sasakyan. Sa sandaling yon, tumakbo palabas ng bahay si Lola Conching. May hawak siyang isang maliit na teddy bear. Hindi makatulog ang bata kapag wala yon. "Nena!
Marian! Sigaw niya habang iniunat ang kamay na may hawak na laruan. Para bang kaya niyang pigilan ang umaalis na sasakyan. Ngunit patuloy lamang itong lumayo hanggang sa tuluyang mawala sa dulo ng kalsada. Matagal na nakatayo si Lola Conching sa bakuran. Nilulunok niyang alikabok at luha. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa bahay. Hindi dahil sa katandaan siya nakayuko, kundi dahil sa matinding lungkot. Lumipas ang isang buwan, isang araw, habang naglilinis ng bahay, may nakita siyang maliit na orange na papel. May nakasulat dito, Hector at isang numero ng cellphone. Sandali siyang natigilan. Halos nakalimutan na niya ang lalaking yon dahil sa sobrang pangungulila kay Marian. Ngunit ngayon, biglang bumalik ang alaala. Napakagat siya sa labi. Paano ko nagawa yon? Bulong niya. Paano ko tinanggihan ng isang ama na desperadong iligtas ang anak niya? Ano ba ang karapatan ko? Matagal niyang pinaglaruan ang papel sa kanyang kamay. Pagkatapos ay kinuha niya ang cellphone. Tinawagan niya ang number. Hello? Hector? Mahina ang boses niya. Si Aling Conching po ba ito? Sagot ng lalaki. Pasensya na Hector, sabi niya agad. Nagkamali ako. Kung gusto mo, ibibigay ko ang address ng anak ko. Dinala niya si Marian. Pwede kang makipag-usap sa kanya. Aling Conching, sagot ni Hector. Nagpapasalamat ako na tumawag kayo pero hindi na kailangan. Napakunot ang noo ng matanda. Hindi na kailangan. Bakit? Kasama ko na si Marian. Napahawak siya sa mesa. Ano? Maayos ng lahat. Patuloy ni Hector. Ang anak kong si Tommy ay nagpapagaling na. Nagawa ng operasyon, naging matagumpay. Bakit nasa iyo si Marian? Nanginginig ang boses ng matanda. Anong ibig mong sabihin? Sabi ni Nena, alam mo na daw. Lumapit din sa kanya ang pamilya ko. Pareho ng alok na ginawa ko sa'yo. Pero humingi siya ng dobleng halaga. Natigilan si Lola Conching. Pero hindi na mahalaga yon, sabi ni Hector. Kinabukasan matapos nating mag-usap, dinala niya si Marian sa akin. Sa totoo lang, magkaibigan na kami ng bata. Tinatawag niya na akong daddy. Hindi makapaniwala ang matanda. Hindi ko maintindihan. Kung ganon, na kay Nena na ang tunay niyang anak at ibinalik niya na si Marian sa'yo. Hindi, sagot ni Hector. Si Bella ay kasama ko rin. Sabi ni Nena, ayaw niyang paghiwalayin ng mga bata. At nagpapasalamat ako doon. Sa madaling salita, parang naging ama ako ng 3 anak. Mahirap pero masaya. Basta gumaling lang si Tommy. Napahawak sa dibdib si Lola Conching. Kung ganon, ibinenta niya si Marian sa'yo? Hindi niya natapos ang salita. Biglang nanghina ang kanyang katawan. Nabitiwan niya ang cellphone at bumagsak siya sa sahig. Aling Conching! Aling Conching! Sigaw ni Hector sa kabilang linya. Ngunit ang narinig niya lamang ay ang mahinang hingal. Agad niyang ibinaba ang cellphone at tumawag ng ambulansya. Lola? Lola? Dahan-dahang nagmulat ng mata si Lola Conching. Ang unang nakita niya ay ang puting kisame ng ospital. Pagkatapos ay naramdaman niya ang isang maliit na kamay na humahaplo sa kanyang braso na may nakakabit na tubo. Lola? Napalingon siya. Marian! Napaluha ang matanda. Apo ko! Sinubukan niyang bumangon, ngunit may isang kamay na pumigil sa kanya. Isang lalaking nakatayo sa tabi ng kama. Si Hector. Tahimik siyang nakatingin sa matanda, habang si Marian ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanyang lola. Ikaw bang nagligtas sa akin? Mahinang tanong ni Lola Conching habang nakahiga sa kama ng ospital. Ngumiti si Hector ng marahan. Opo, sagot niya. Hindi kami pinapasok ng mga doktor sa kwarto mo, pero palihim kaming pumasok ni Marian. Tingin ko kasi kapag nakita mo siya baka gumaan ang pakiramdam mo. Napaluha si Lola Conching. Salamat Hector.
Maraming salamat. Pagkalipas ng ilang linggo, tuluyan ang nakalabas sa ospital si Lola Conching. Paglabas niya sa gusali, may naghihintay sa kanya. Si Hector at kasama niya ang 2 batang babae, si Marian at si Bella. Pareho silang tumatakbo papunta sa matanda. "Lola!" Napangiti si Lola Conching habang niyayakap ang 2 bata. Pagkatapos ay nagsalita si Hector. Alam mo ba, Aling Conching, Sabi niya. may gusto sana akong imungkahi. Napatingin sa kanya ang matanda. Sumama ka na sa amin at tumira sa bahay ko. Nagulat siya. "Sa bahay mo?" Tumango si Hector. Kailangan mo pa rin magpatingin sa doktor paminsan-minsan. Mas madali kung sa bahay ko ikaw nakatira. Madali kitang maihahatid sa klinik at makakasama mo pa ang mga apo mo. Ngumiti siya sa 2 bata. Pagkalipas ng 1 buwan, sasama na rin sa atin si Tommy. Kapag binibisita ko siya sa ospital, kailangan kong magbayad ng yaya para bantayan ang mga bata. Napatingin siya sa matanda. Pero hindi ba mas mabuti kung ang sarili nilang lola ang mag-aalaga sa kanila? Bahagyang natawa si Hector. Meron naman akong kusinera. Si Sarah, siya ang nagluluto. At may kasambahay ako, si Sasha, siya ang naglilinis ng bahay. Pero sila ay mga empleyado lang. Samantalang ikaw, pamilya ka. Ano sa tingin mo? Napabuntong hininga si Lola Conching. Pagkatapos ay marahan niyang tinapik ang balikat ni Hector. "Sige," sabi niya. "Pumapayag ako." Lumipas pa ang ilang panahon. Isang araw, umuwi si Hector mula sa trabaho na tila may iniisip. Aling Conching, Sabi niya. kailangan sana kitang makausap. May problema. "Ano yon?" Tanong ng matanda. Si Nena. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Lola Conching. "Anong ginagawa na naman ng babaeng yon?" Salamat sa pag-aalaga ng mga doktor at kay Hector. Malakas na ulit ang katawan ng matanda. Halos nakalimutan na niya ang sakit sa likod niya. Sinusubukan niya akong i-blackmail, Sagot ni Hector. Humihingi siya ng pera. At kung hindi ko ibibigay, kukunin daw niya si Bella. Napataas ang kilay ni Lola Conching. "Talaga? Alam ba niyang dito ako nakatira?" Hindi. Sagot ni Hector. Hindi ko pa sinasabi sa kanya. Ngumiti ang matanda. "Maganda. Imbitahan mo siya dito at ako na ang bahala. Nasa akin ang responsibilidad na ito." Nag-alala si Hector. Baka magalit ka. Hindi ka dapat nai-stress. Umiling ang matanda. "Huwag ka nang mag-alala. Mas kalmado ako ngayon kaysa sa dati." Kinabukasan, dumating si Nena sa bahay ni Hector. Habang naglalakad siya sa daan papunta sa malaking bahay, may ngiti sa kanyang mukha. Iniisip niya na lalabas si Hector dala ang pera. Ngunit pagdating niya sa gate, hindi si Hector ang bumungad sa kanya, kundi ang kanyang ina. Napahinto si Nena. Natigilan sa kinatatayuan. Lumabas si Lola Conching sa gate. Mabagal ngunit matatag ang kanyang hakbang. Paglapit niya sa anak, bigla niya itong sinampal. "Eto ang pera mo para kay Marian." Isa pang sampal. "Eto ang pera mo para kay Bella." Napaatras si Nena habang papunta sa gate. Ngunit patuloy siyang sinasampal ng matanda na tila may bagong lakas. "Lumayas ka!" Sigaw ni Lola Conching. "Walang hiya ka at huwag kang magtatangkang lumapit pa sa bahay na to." Tuluyang tumakbo si Nena palabas ng gate. Isinara yon ni Lola Conching. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay bumalik siya sa bahay. Sa bakuran ay may 3 batang tumatakbo papunta sa kanya. 2 babae at 1 batang lalaki. Si Tommy, at kapansin-pansin ang pagkakahawig niya kay Marian. Lumabas din si Hector mula sa bahay. Kumusta kayo, Aling Conching? Tanong niya. Ngumiti ang matanda. "Ay nako, ayos na ayos ako, Hector. Ayos na ayos. Tara at magkape tayo. Si Sarah at ako ay magbe-bake daw ng buko pie ngayong araw."
Lumipas ang 12 masayang taon para sa pamilyang yon. Magkakasama sina Hector, Marian, Tommy, Bella, at ang pinakamamahal nilang si Lola Conching. Isang araw, galing sila sa sementeryo. 9 na araw na mula nang pumanaw ang kanilang minamahal na lola. Hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, nanatili siyang masigla. Malinaw ang isip at payapa. Namatay siya sa kanyang pagtulog, eksaktong tulad ng matagal na niyang hinihiling. Pagkatapos bisitahin ang kanyang puntod, papalabas na sana sila ng sementeryo nang biglang may isang pulubing babae ang lumapit sa kanila. Iniunat nito ang kanyang kamay at mahina nitong binulong. Pagkatapos ay umatras at dahan-dahang naglakad papalayo. Hindi siya napansin ng mga bata, ngunit sa Hector, agad niya itong nakilala. Si Nena. Napailing na lang ang lalaki at nagpatuloy sa paglalakad kasama ang kanyang mga anak, habang si Nena ay matagal nang nakatingin sa kanila. Tahimik, mag-isa, at hindi alam kung ano ang mangyayari sa kanyang buhay. Lumipas man ang mga taon, ngunit ang alaala ni Lola Conching ay nanatiling buhay sa puso ng pamilyang iniwan niya. Ang kanyang maliit na silid sa bahay ni Hector ay hindi kailanman ginawang iba. Nanatili roon ang kanyang lumang rocking chair, ang kahon ng mga lumang litrato, at ang maliit na mesa kung saan madalas siyang uminom ng kape tuwing hapon. Sa bawat araw na dumaraan, naalala siya ng pamilya, hindi lamang bilang isang matanda, kundi bilang pundasyon ng kanilang tahanan. Lumaki ng maayos sina Marian, Bella at Tommy. Ang 3 bata na minsang pinagtagpo ng kapalaran ay naging parang tunay na magkakapatid. Si Marian ang panganay sa 3, siya ang palaging responsable. Siya rin ang pinakamapag-alaga. Isang ugali na malinaw niyang namana sa kanyang lola. Madalas sabihin ni Hector sa kanya, Marian, sa'yo ko talaga nakikita ang lola mo. Kapag naririnig yon ng dalaga, napapangiti na lang siya. Sa puso niya, alam niyang ang lahat ng kabutihang natutunan niya ay mula sa babaeng nagpalaki sa kanya. Si Tommy naman ay unti-unting lumakas matapos ang kanyang operasyon. Bagamat dumaan siya sa mahabang gamutan noong siya'y bata pa, naging malusog din siya kalaunan. Lumaki siyang matalino at mapagmahal. Madalas niyang sabihin, kung hindi dahil kay Ate Marian, baka wala na ako ngayon. Dahil si Marian ang naging dahilan kung bakit siya nagkaroon ng pag-asa na mabuhay. Samantala, si Bella ay naging masayahing dalaga. Siya ang palaging nagbibigay ng sigla sa kanilang tahanan. Madalas niyang ikwento sa mga kaibigan. Hindi kami normal na pamilya. Totoo lang, mas komplikado pa nga. Pero kami ang pinakamasayang pamilya na alam ko, at totoo yon. Si Hector naman ay nanatiling isang mapagmahal na ama. Hindi na siya nag-asawa pang muli. Ang buong buhay niya ay inilaan niya sa pagpapalaki sa kanyang mga anak. Sa bawat mahalagang araw, katulad ng graduation, kaarawan, at mga tagumpay ng mga bata, palagi niyang naaalala ang isang tao, si Lola Conching. Dahil alam niya na kung hindi dahil sa matandang babae na yon, maaaring hindi nabuo ang kanilang pamilya. Tuwing anniversary ng pagpanaw ni Lola Conching, pumupunta pa rin sila sa sementeryo. Nagdadala ng bulaklak at pagkatapos, tahimik silang nagdarasal. Minsan, habang nakatayo sila roon, sinabi ni Marian, "Alam nyo, hindi ko kailanman naramdaman na wala akong tunay na ina." Napatingin sa kanya si Hector. "Dahil meron akong lola na minahal ako ng higit pa sa kahit sino." Ngumiti si Hector at marahang hinawakan ang balikat ng dalaga. Sa sandaling yon, tila naramdaman nilang lahat ang presensya ng matandang babae. Parang nandyan pa rin siya, tahimik na nagbabantay. Sa buhay, hindi lahat ng nagiging magulang ay tunay na nagmamahal. At hindi rin lahat ng tunay na nagmamahal ay magulang sa dugo. Minsan, ang tunay na pamilya ay hindi nabubuo sa dugo. Nabubuo ito sa sakripisyo, pag-aaruga at walang kapalit na pagmamahal. Si Nena ang tunay na ina ni Marian sa dugo.
Ngunit si Lola Conching ang naging tunay niyang ina sa puso. Ipinapakita ng matandang babae na ang pagiging magulang ay hindi lamang tungkol sa pagluwal ng bata sa mundo. Ito ay tungkol sa pagmamahal, pagprotekta at pag-aalay ng sariling buhay para sa kapakanan ng isang bata. Ang pera ay maaring bumili ng maraming bagay, ngunit hindi nito mabibili ang tunay na pagmamahal ng pamilya. At sa huli, ang mga taong nagmamahal ng totoo, ang mga taong handang magsakripisyo para sa iba, sila ang tunay na nagiiwan ng pinakamahalagang pamana. Hindi bahay, hindi pera, kundi isang pusong marunong magmahal. At yun ang pamana ni Lola Conching. Isang pamana na magpapatuloy sa bawat henerasyon ng pamilyang kanyang iniligtas. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.